A month ago, nag-fail na gumana ang UPS ko. Although nagagamit ko pa, hindi na nag-hold ng charge ang battery nito. Mahalaga ang UPS sa computer setup ko, kaya nag-decide ako mag-DIY sa pag-repair nito. Nakabili ako ng battery sa local electronics hardware store dito sa amin sa Zamboanga City. 12 volts, 7.2 Ah ito, na sakto sa hinahanap ko. Price is 550 pesos. Panasonic ang brand nito na tulad nung nakikita ko sa Shopee. Makinis itong battery, which means bago talaga ito. Bago mag-install, nag-voltage check muna ako at nasa 12.6 volts ito. Good na reading ito para sa bagong battery. Sa bilang ko, nasa 8 months pa lang itong UPS ko. At unang beses ko itong papalitan ng battery ngayon. Mahusay naman ang performance itong UPS from Secure. Wala akong may reklamo. Yung pag-fail ng battery, I guess, okay na rin kasi 8 months na ang lumipas. Para ma-access ang battery sa loob, unscrew lang natin yung 4 na screw na matatagpuan sa ibaba ng UPS. Kapag na-release na yung mga screws, pwede nang maangat yung upper body cover ng UPS. Very important, make sure na masecure niyo yung 4 na screw. Huwag kayong maglala or mag-alangan na igalaw itong upper body cover. Basta't huwag nyo lang itong hahatakin ng malakas, hindi nyo masisira ang mga connectors nito. Okay? Next step, disconnect na natin ang negative or negro terminal mula sa battery. Ayan. Sunod na natin ang positive or pulang terminal. Okay, kalas na ang mga terminals mula sa battery. Sunod, pull out nyo lang itong clip-on harness. And finally, dahan-dahan, pull out na natin ang battery. Mukhang bago pa, pero for replacement na talaga ito. 5.5 Ah lang ito. Mas maliit sa ipapalit ko dito na 7.2 Ah. Buong akala ko, 7.2 ang laman ng UPS ko. Kaya ito ang hinanap at nabili ko. Kaya laking gulat ko na maliit na battery lang pala ang laman ng UPS na to. Pero okay na rin itong ganap na to. Kumbaga, upgrade na ito para sa UPS ko. Pwesto na natin ang bagong battery. Kung napansin nyo, mas sumikip na ngayon sa loob. Sunod, fit na natin itong clip-on harness gaya nung kanina. Finally, connect na natin ang terminal. Pula positive first. Then, negro negative next. Ayan, activated na si UPS ulit. Sa pagsara ng upper body cover, mas sumikip na ang space ng wiring sa loob. Nag-trial and error ako dito, hanggang sa nasara ko rin yung body. Next thing to do is ikabit yung mga screws at higpitan ng mga ito ng husto. Ayan, lapat na lapat yung pagkasala ng upper at lower body cover. Good job na to! Ito na yung primerong pag-on ko sa bagong battery. Every 10 seconds, magbibip yan. Sign na kargado or may good charge ang battery nito at working yung very important UPS feature. Alright guys, successful yung battery replacement ng UPS. I hope may natutunan kayo sa DIY video na to. Mahalaga sa akin itong UPS. May anxiety ako kapag wala ito eh. Kahit sino kayang-kaya gawin itong battery replacement. Just take your time sa bawat step. And if may tanong kayo, message nyo na lang ako, okay? Maraming salamat for watching guys. Please don't forget to click the like and subscribe button. Malaking tulong yan for me as a YouTuber and I really appreciate it. Hope you have a great day at see you sa susunod kong video.